May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit man siya. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga! Hello, pride for you. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabton. Amoy nakaka-joyful. I'm Jovi Kalmov. Currently, I am the Vice President for NAFA, which stands for the National Federation of Filipino-American Association for the state of Arizona. In order for me to perform very well, I really make sure that my physical and spiritual wellness is really in order. And of course, the help of MX3 capsule. This is the secret. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabton. Amoy nakaka-joyful. Sa gitna ng lumolobong populasyon, lumalaki rin ang demand para sa pagkain, kabilang na ang seafood. Upang matugunan ang suliraning ito, isang programa ang inilunsad ng pamahalaan para sanayin ng fish farmers sa makabagong teknolohiya at maging sa pagnenegosyo. Isa ka rin ba sa mga nagnanais magkaroon ng pangmatagalang aqua business enterprise? Ito na ang unang hakbang mo sa pagkamit ng iyong pangarap. Tara na't manood ng Masaganang Pinas Season 2 sa DZRH ngayong Sabado, August 29, alas 10:30 hanggang alas 11:30 ng umaga. Tayo na sa Masaganang Pinas. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit man siya. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga. Hello, pride for you. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con.
Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakaplaw sa charm! Charm Fabcon. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Fabcon. Amoy nakaka-joyful. I'm Danvic Briones. I'm a visual artist and a cook, and this is my MX3 story. How does MX3 help you when it comes to your health? Canada made me slow down. What that does, lalo na with MX3, it enhances that because it's organic. So it helps you sustain that healthy lifestyle na hopefully will still be standing and being active in the next 30, 40, 50 years. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Pilipinas, oras po natin 24 na minuto makalipas po ang 10:00 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH, Operation Tulong. Good morning! Naku, umulan na naman ng malakas. Magandang umaga po sa lahat po natin mga ginigiliw na tagapakinig sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Kamusta na po tayo? Ngayon pong happy Thursday morning. It's August 27, 2026 na po.
Samahan niyo pa rin po yung lingkod, may binauhan dito po sa DZRH Operation Tulong. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ngayong umagang ito, naku, marami po tayong bibigyang daan ha. At siyempre, meron din po tayo mamaya standby sa ating bantay-atay. Pero dito muna tayo. Agad-agad, meron pa rin po tayong pasyente. Sigapin nating matulungan mamaya. Sana makadalawa tayo. But anyway, puntahan muna natin ang ating partnership sa Rotary International District 3810. Dahil kahapon po ay talaga namang nakapamahagi po tayo ng mobility devices at yan po ay mga wheelchair pa lamang sa ating mga person with disabilities, PWDs, na ang naging po natin tulay para makaabot po dun sa kanilang mga community ay ang ating pong mga kapulisan ng Manila Police District, no? Kahapon po yan, of course with our partners, ating mga partner Rotarians na talaga namang ngayon po ay talagang sigwada sila Talagang arangkada yung kanila pong mga programa at isa po dyan para sa ating mga PWD. So kahapon nakakasama natin ang mga kapulisan mula sa Stations 1 hanggang 17 po ng Manila Police District with General Santiago kahapon nandyan. At ang governor po ng Rotary International District 3810, Governor Bing Carion. And of course, Ma'am Diwata and Sir Joey Gaba through them. And Sir Emil Orencia, mga Rotarian. Of course, ang makikita niyo po yung mga wheelchair na naipamahagi ay malaking tulong para po sa ating mga PWD, lalo na po sa Maynila. Alamin natin, report mula kay Aiza Gabriel mula sa ating Team Operation Tulong. Aiza? Miss May, hindi lang basta pag-asa kung hindi mas malawak na bukas. Yan ang halos kabuang komento o pasasalamat ng mga naging benepisyaryo kahapon ng programang Wheelchair Mo, Sagot Ko, hatid ng Rotary International 3810, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints at Manila Police District. So humigit kumulang 30 po nating mga kababayan. Sa pagtutulungan ng iba't ibang organisasyon, katuwang ang pamahalaan ay naipaabot sa mga kababayan nating nangangailangan ng mga mobility devices na kanila na ngayong magagamit sa araw-araw. Miss May, binigyan din kahapon ni immediate past President Emil Orencia ng Rotary Club of Makati at Subel na siya ring bahagi ng humanitarian services ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ang kahalagahan ng pagtutulungan ng iba't ibang organisasyon para maabot ang ating mga kababayan, higit lalo ang mga nangangailangan. Miss May, pakinggan natin ang naging payag ni Sir Emil Orencia. Pero napakalaking tulong sa wheelchair provisioning namin ang NGOs katulad ng Rotary Club sa iba't ibang parte ng Pilipinas. At ang LGU at ang iba pang organisasyon dahil sila po ang nag-organize at nagre-reach out sa mga beneficiaries at kami naman po ang inaano namin ay yung wheelchairs. Kung wala po ang NGO, kung wala po ang LGU, kung wala po ang katulad ng Manila Police District, ay nahihirapan po kami na mag-reach out sa mga beneficiaries. Yan, Miss May, ang naging payag ni immediate past President Emil Orencia. Kasabay nito, Miss May, ay wala namang masiglan ng saya at tuwa ang ating mga kababayan na nakatanggap nga ng mga mobility devices. Ilan pa nga sa mga ito ay hindi na napigilan na maluha. Gaya na lamang ni Kuya Roberto na labis ang saya dahil ika nga niya ay sa wakas muli na siyang makakalabas ng mag-isa sa kanilang tahanan. Ang naging ayan ang tinig ni Kuya Roberto Mismi. Ganoon din ang saya ni Nanay Lisa, isa pa sa mga benepisyaryo ng naturang mobility devices, isang polio patient simula po lamang noong siya ay isilang, na kung saan dahil sa kanyang sakit, Mismi, ay naapektuhan na rin pati ang kanyang paglalakad. Kaya nga ang kwento rin niya nung nakausap natin siya kahapon ay malaking bagay na ito para kahit papaano ay magawa yung mga bagay na kadalasan ay nagagawa na rin ng mga normal pa na tao. Maraming salamat po sa aking natanggap ngayon na wheelchair. Malaking tulong po ito sa akin.
Labis naman ang pasasalamat ng Manila Police District sa matagumpay na programa kahapon kung saan binigyang diin ni Police Colonel Acohon ang importansya nito sa kalusugan ng ating kababayan, gayon din ang pag-asang hatid nito sa mga mamamayan. Nire-reach out po natin, lalong-lalo na yung mga kababayan natin na walang kakayahang bumili ng mga wheelchair. So yung partnership po na ginawa, akibat po ang Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, ang Rotary Club, District 38 at ang Manila Police District, ay lubos po nagpapasalamat. Gawa po nung po nito is mas napapalaganap po natin yung pagiging conscious po natin sa pag-aalaga ng kalusugan, napapakalagaan po natin lalo na yung mga kababayan na talagang hindi kayang puluhan ng mga pangailangan sa ganitong pamamaraan. Miss May, nagtapos ang programa sa formal na pamamahagi ng mobility device. Si Colonel ay nagsalita para sa kanilang sa kanilang district director si General Santiago. Yes, Miss May, kasi kahapon ay may, kung hindi tayo nagkakamali, mayroon pang commitment pa si General Santiago, kaya si Police Colonel Acohon muna ang nagpa-unlock na magbigay ng pahayag para sa naturang programa. Ayun nga, Miss May, natapos ang naturang programa sa pamamahagi ng mobility devices sa pangunguna muli ni Immediate Past President Emil Orencia ng Makati FCBEL, District Governor ng Rotary International 3810 na si Governor Bing Carion, Manila Police District Director Police Brigadier General Arnold Santiago at Dr. Imad Amar, ang Chairman of the Manila Police District Advisory Group. Ito pa rin si Aiza Gabriel para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Aiza Gabriel, at meron din po tayong mga beneficiary recipients na nabigyan po nitong mga wheelchair na ito na kasama po dyan sa Maynila. Kaya maraming salamat again sa lahat po ng ating mga partners na ating pong kasama sa pagbaba sa iba't ibang mga community, lalo na po sa hanay po ng mga PWD. Mga kaibigan, oras po natin, 33 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Tayo po ay magbibigay daan sa ating Bantay Atay. Ngayon pong sa bahaging ito po ng ating programa at sa pamamagitan po yan ng ating panayam kay Doc Jeneline Agkawili Conde. Ito na po ang ating Bantay Atay. Good morning! Ayan, sa lahat po ng ating mga nakatutok ngayon sa programa pa rin po ng DZRH Operation Tulong, oras na po para sa ating Bantay Atay. Hatid po sa inyo ito ng Liver Prime. Alam nyo ba ng ating Atay o Liver ay nagtatrabaho 24/7 para po suportahan ang ating pong katawan? At dahil po yan sa stress, puyat at ating pong lifestyle, mahalagang mas maging maingat tayo sa pag-aalaga po nito. Kaya ngayong pong araw, pag-uusapan natin kung bakit mahalaga ang atay sa pangkalahatang kalusugan at mabuting pangangatawan. Makakasama po natin muli ngayong umagang ito si Doc Jenny Agkawili Conde upang bigyan pa rin tayo ng dagdag kaalaman para po sa pag-aalaga ng ating atay. Hi Doc Jenny, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Miss May, at sa lahat ng nanonood dito sa Bantay Atay. Eto na, kung meron pong isang payo na maibibigay po kayo sa ating pong mga kababayan nakikinig sa atin ngayon, nanonood, para mapanatiling malusog po ang ating atay. Ano-ano po ba yun? So, ang maibibigay kong payo, ang isang pinakamahalagang payo sa pangangalaga ng ating atay, alagaan ang ating metabolismo. So, paano natin mapapangalagaan? Sa tamang pagkain, healthy diet, kumain ng gulay, ng prutas, iwasan yung mga processed food or ultra-processed food, yung mga red meat, at saka yung mga sweetened beverages such as yung mga soft drinks, iwasan na rin yon. And of course, iwasan ang paninigarilyo at sobrang pag-inom ng alak. Isa rin is magandang magkaroon ng tamang or regular na ehersisyo ang ating pasyente, at kung may sakit man, magandang kontrolin ang kanilang diabetes, ang kanilang kolesterol, at ang pagkakaroon ng tamang timbang. Ayun, nabanggit po ninyo pagka sinabi kasing gulay, kumain ng gulay, alam niyo naman
naman, no? Di po ba dapat pag mas bata, mas alagaan na kagad yung ating atay? Tama, Miss May, no, na habang bata pa lang, dapat alagaan na ang kanilang atay. Kasi pwede, pag nag-edad na, mas lalong lumala yung pagkakaroon ng sakit sa atay. Paano po ba mapapanatiling consistent? Ano po yung healthy habits? Ito na po tayo, no? Para sa pangmatagalang liver care. Medyo mahirap kasing gawin yan, eh. Yes. Consistent, diba? Tama, yung pagiging consistent, no? So, syempre, magsisimula tayo sa mga maliliit na hakbang or steps, no? So, at saka yung pagkakaroon ng desisyon araw-araw na gusto nating maging healthy, no? So, syempre, sa maliliit na paraan, yun nga, na maganda na yung diet, piliin natin yung mga healthy na pagkain, no? At saka regular na mag-ehersisyo na dapat at least ideally na araw-araw piliin natin na maglaan tayo ng oras or kahit minuto lang, no? They advise kahit 30 minutes lang na exercise or brisk walking pwedeng makatulong sa pangangalaga ng ating katawan, lalo na ng ating atay. Isa rin, no, sa pagiging consistent, maganda rin yung suporta ng ating pamilya. Importante rin yun kasi syempre ikaw nga nagpapaka-healthy, kung sa bahay mo naman ang niluluto puro pritos, puro karne, di hindi rin magiging consistent yung pagkakaroon ng healthy lifestyle. At may nagre-remind, di ba, Doc? Yes, tama. Ayun, dami na naman nating natutunan mula kay Doc Jenny, ano? Tungkol po sa wastong pag-aalaga ng ating atay. Tandaan po, ang liver care ay bahagi po ng isang healthy lifestyle. Kasabay pa rin po ng tamang pagkain, sapat na pahinga at regular na paggabay po ng ating doktor. Kaya naman, kung meron po kayong diabetes, high cholesterol, overweight o unhealthy ang lifestyle, panahon na para magbantay atay. Ask your doctor about Liver Prime. Ito ay may silibin, phosphatidylcholine, powered by phytosome technology na may hanggang 4 times better absorption para mas epektibong makatulong sa pagprotekta po ng atay. Meron din itong multivitamins at zinc para sa dagdag na suporta sa liver health. Visit the Liver Prime Facebook page for liver health tips, early risk assessment at tamang gabay sa pagprotekta po ng ating atay. Sabay tayo magbantay atay. Get Liver Prime 120 milligrams at SRP 42 pesos 40 centavos or Liver Prime HD 240 milligrams at SRP 70 pesos 50 centavos at leading drugstores nationwide. Ask your pharmacist today. Ayan mga kaibigan, maraming salamat sa ating Bantay Atay. Hatid po sa inyo ng Liver Prime. Kasama po si Dr. Jenny. Mga kaibigan, oras po natin, 39 na minuto makalipas po ang alas 10 ng umaga at ngayon bigyang daan po natin sa ating pong programa ang ating pong partnership, no, sa Lingkod Lapid. Dahil nung kamakailan ang Senator Lito Lapid, ating pong donor dito sa DCRH Operation Tulong, namahagi po ng mga family food packs dyan po sa mga binahang lugar sa lalawigan ng Pampanga. No? Ilang bayan din po yan na kanyang pinuntahan sa pamamagitan po ng Lingkod Lapid. Alamin natin, mukhang nasa Bulacan naman sila this time. Nasaan kaya sila? Sa pamamagitan po ni Florante Rosales. Partner Flor, magandang umaga, good morning. Nasaan ngayon ang Lingkod Lapid? Magandang umaga, partner. At talaga namang lumusong na naman sa tubig baha ang ating Supremo, Senador Lito Lapid, kasama ang Lingkod Lapid team. Siyempre, katabi ko rito si Kuya Alain Lapid. Kuya Alain, good morning Kuya Alain. Good morning po, Mami. Good morning. Alam ko naman, pag sinabi niyo lusong talaga, pero di niyo kami sinama. Opo. Alam mo ate, si Kuya Alain yung nahihinga natin ng guarantee letter sa mga pasyente natin. Oo nga. Diba? Siya nagpaproseso, si Kuya Alain. Thank you, Kuya Alain. Magandang umaga po sa lahat ng mga taga-subaybay ng DCRH. Kuya Alain, bakit ang boses mo boses ni Supremo? Di ba? Maging lapid. Lapid na lapid. O, di ba? Opo, magandang umaga. Thank you so much, Kuya Alain, doon sa mga guarantee letter. Naku, dami pa namin nilalapit. Thank you so much sa inyong team. Okay po, opo. Kay Supremo. May tutulong po ang tanggapan ng
ating Supremo, ma'am. Oo, ikaw na nga lang interviewin ko, Senator Lito. Parang boses mo, ikaw din eh. Ayun, nahiya na. Tumagilid. Okay na. Okay. Ayan. Okay, nasan kayo ngayon? Nandito kami ngayon sa Hagonoy, Bulacan at sa Kalumpit yung huli naming pinuntahan ni Supremo. Kanina lamang ay nag-abot na si Supremo ng mga pagkain o family food pack sa ating mga kababayan. Diyan po sa Barangay Palapat, Hagonoy, Bulacan. Na talaga namang dumaan itong sasakyan namin eh. Akala mo mga bangka lang kami. Oo. Hindi naman bangka, jet naman, jet ski naman. Jet ski. Sasakyan pa naman ni COS to, yari kami. Nako, lagot kayo kay Sir Ricky Leto. Kay Sir Chief. Akala ko makakasakay yung BB kanina na binidyohan ko eh. Makikipagkarera sa amin eh. Oo. Uy, alam mo, wala talagang kupas ang Senator Lito Lapid, ano? Grabe, pagka pinaghahalikan at niyayakap, para lang asawa nila eh. Minsan sumama ka kaya sa comment para naman yung humalik. Ayoko, mapa-bata, mapa-elderly. Talaga naman, ayoko. Ako yung nayayakap dun sa, sa tabi. Ayoko na umulit. Nakikinig ba si Sen? Anyway, partner, itong pangalawang lugar na pinuntahan ng Supremo, itong barangay Mayto sa Kalumpit, Bulacan. At siyempre, ang mga nakasama ng Supremo dyan sa naturang distribution ng food packs, umabot sa 1,000 katao o families. Ang nabigyan ay si Barangay Kapitan Mira Paustino at ang kanyang kapatid ay si Mayor Lem Paustino ng Kalumpit, Bulacan. At alam mo, Ate May, hanggang flooring din, halos abutin na yung makina ng sasakyan ni COS doon sa pagpunta namin kanina doon sa may Barangay Mayto. Oo. At hindi na kami nakadiretso, alam mo bakit? Bakit? Hanggang singit-singitan na raw yung tubig. Matras na lang kami. Bumalik na lang kami. Sila dumiretso sa ibang area sila dumaan kasama yung ating ibang mga kasama sa lingkod lapit. So, naipamahagi na yung mga food packs? Yes, partner. Yung mga video pinadala ko dyan sa iyo, makikita mo naman yung ating mga kababayan. Talaga namang tuwan-tuwa sa pagdating ni Supremo, Senador Lapid, dito sa kanilang lugar o barangay dahil si Sen Lapid pa lang daw nang nakarating dito sa kanilang lugar, partner. Okay, so ingat kayo ha, pakisabi kay Sen. Wala naman sa tabi mo si Sen eh. Kala ko nasa tabi mo, si Kuya Alain pala nandyan eh. Lapid naman to. Sige nga. Hindi mo tinabihan. Sana tinabihan mo na makausap naman natin, makakwentuhan. Oo nga. Nandun sa isang sasakyan, partner, dahil nauna rin sa isang venue pa. Okay. Susunod, matagsempohan din natin sa Supremo. Okay, maraming salamat, Flor. Ingat kayo. Natin yung mga kasama natin sa Lingkod Lapid, partner. Si Kuya Alain, siyempre si Kurt Cadel, nandito si Kuya Benji Navea, si Brian, nandito rin. Si Brian Q, saka si Ryan Reyes, si Mike Belen. Sino pa man nandito? Basta marami pa. Wala ba ang Tito Ray? Wala ang Tito Ray Langit? On the way. Okay. JR Langit. May programa kasi sila hanggang alas 10. Si Bonel pala, si Kuya Bonel Spirit. Ayan, okay. Tama. Si Robert Nesa, yung buti na. Si Kuya Robert. At syempre, si COS, pagalitan ka ni Sir Ricky Ileto, di mo sila binabanggit pangalan. Hi, Sir Chief. Sir Chief namin yan eh. Thank you. Ayan, sige. Si message niya si Kuya Benji, parang parating na si Supremo. Teka, partner, sandali lang, balikan kita. Tignan mo nga, baka nandyan na. Mabilis lang. Wala. Yan, parating na. Ito na. Yan na pala. Mabilis lang. Go ahead. Kabatinan natin, wait lang. Sige, sabihin mo sa kanya. Naghihintay ang sambayanan. Yeah, wait lang. Ayan, sige, porma ka. Mukhang humahangos ka, Flora. Ayan, mapakinggan natin ang Supremo. Hi, Senator! Good morning! Good morning po. Opo, hindi ka namin nabati ng ganito, Sen. Happy birthday. Sa'yo ang pagkain. Tapos na po. Sen, happy birthday ha, and more birthdays and blessings. Sa lahat na nakikinig, salamat at May. Opo, Sen, unang-una mukhang kayo po'y lumutang dun sa Pampanga eh. Pinuntahan niyo yung mga binahadong bago kayo napunta dyan sa Bulacan. Kumusta po?
ang ating mga kababayan. Kaya lang yung mga kababayan po natin nakababad pa rin. Halos naglulumot na rin po yung mga kalsada nila sa lubog. Sabi ko wala tayong magagawa. Opo. Kasi kung minsan may backflow, no? Opo. Catch basin, Pampanga at saka Bulacan. Kailangan po talaga ang dredging dito. Opo. Mga kailugan, Pampanga River, Bulacan River. Kailangan po talaga. Sabi ko kanina kay Florante, sa Sen, wala kang kupas wala ka talagang kapares. Lahat ng nalalapit sa iyo talaga naman ang halikat yakap. Diyos ko po. Mapabata. Napapanood ako. Napapanood lang ako sa Batang Quiapo, Provinciano. Opo, grabe talaga. Akala ko nga back to back kayo ng ng Kuya Mark Lapid Nandun pala siya sa kabila. Nasa kabila siya kasi naghahati kami. Opo. Tapos sa kabila ka dahil medyo malalayo sa kanya. Tayo senior citizen, malalapit sa akin. Opo. Sa akin, sabi ko ako magbibigay. Opo, ano na ipamahagi ninyo sa sa Pampanga at ngayon diyan po sa Bulacan? Saan po mga lugar yan? Unang-una po sa Pampanga muna kami, nakalimang bayan kami doon, yung Santo Tomas, Minalin, Macabebe, Masantol at Candaba. Tapos dito po Kalumpit at saka Gunoy. Saka sa ibang araw po, iba naman bayan ang pupuntahan natin. Dahil minomonitor po natin kung alin ang nangangailangan at lubog pa sa baha. Opo. And then ngayon, dyan po sa Kalumpit po, Hagunoy? Opo. Kalumpit at saka po Hagunoy. Pinakamahabang tulay. Buti hindi ka naging jet ski send dun sa Sabi nila hanggang singit-singitan na daw yung tubig Baka hindi lang po, baka lampas po pusod. Opo. Ano pong mensahe ninyo sa ating mga kababayan? Alam niyo naman talaga namang grabe yung mga baha ngayon, di po ba? Po, medyo nalulungkot ako at yung nakikita natin mga ating mga kababayan, lubog pa rin at ang tagal maalis ang baha at naglulumot yung mga kalsada. Sabi ko nga po sa kanila pag nagsasalita ako sa harap nila, ingat lang po, lalong-lalo na po yung mga kasing edad ko, mga senior citizen na, bawal na magkasakit. Wala naman sa mukha. Sen, wala naman, huwag kang mag-alala. So, paano naman ang mga reaksyon nila doon sa mga pinuntahan nyo po sa mga binahang lugar? Masaya po sila pag nakikita tayo at namimigay tayo, parang hindi sila nalubugan. At nagpapasalamat po sila kahit konti lang. Nakakatulong tayo. Sabi ko sa kanila, kahit konting tulong lang, siguro makakatulong naman sa inyo. Ito po pamimigay natin. Oo nga, Sen. But anyway, malaking tulong po yan. At syempre sa mga tulong po ninyo sa aming mga pasyente dito sa Operation Tulong, thank you so much po. Ang aming pong... Pinag-aalanan po natin ng konting budget sana para lalo na pag nasisiyempo kung pasensya na po kung minsan hindi ko na-monitor. Naka-monitor po ako, wala pong problema. Opo, napakarami. Dami mga may sakit, Sen Kayo ba sa Senate, meron ba kayong mga idadagdag na batas para nang sa ganun, yung mga serbisyo po ng health, para sa health lalong maibigay? Meron po tayong kanukala ngayon, yung mga buntis na mga anak, kailangan meron kaagad na 20% discount. Naku, maganda yan. Automatic na yan. Naku, sana maaprubahan. Po natin. Opo. Kinukulang na po tayo sa population na sa mga survey ng mga natin. Sa peso lang naman. Opo, Sen. Kinukulang parang yung sa China, yung one-child policy. Opo. Medyo nagkakaano rin na rin. At saka sa Japan. Opo. Kaya tayo rito, marami kasi mga kababayan ngayon na ayaw na magkaanak. Opo. Sa hirap. Opo. Aso na lang daw, Sen. Mga aso na lang inaalagaan. Oo nga, karamihan. Nakita mo, kandong-kandong nila. Oo. Anyway, Sen, basta salamat po lagi sa inyo pong pag-alalay sa ating mga pasyente at ramdam naman po din namin yun at ng ating mga natutulungan. Wala pong problema. Welcome ang ating mga kababayan. Basta makakayanan po natin, tutulong tayo. Galing din po tayo dyan sa hirap. Opo, Sen. At natutuwa daw sila nung nakita nila ikay nagtanong doon sa impeachment Reaction ng ating mga kababayan, Sen. Nag-viral ka doon, Salamat po. Opo. Sen, ingat kayo, Ingat po. Ingat kayo and thank you very much. Happy birthday po ulit. Happy birthday. Salamat po. Salamat. Ayan, maraming salamat. Flor, thank you so much, Flor. Ayan Hello? Okay, maraming salamat, Flor. Oo. Maraming salamat, partner. Balik sa'yo. Okay. Maraming salamat and happy birthday, Senator Lito Lapid. Ayan po. At naku, wala na tayo oras. Sandali lang. Oras po natin, meron na lamang tayong 10 minuto. 11:00 na ng umaga. Maraming salamat po sa ating regular donor, Senator Lito Lapid. Ang oras na yan
Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Abangan this Saturday. Hi, this is Paolo Valenciano and you are watching Scene Zone. Confessions ng isang concert director. So yun, yung first concert ko was Jericho Rosario. May nasisirang ilaw, may nasisirang stage effects. Kumbaga ang nepo baby ng Super nepo baby. I'm trying to change the reputation. Yung sex bomb, even after 3 times namin pinakita, sabi ko, Ira, sure ka dito ha? Kasi parang end of my career to. concert set list. Sino yung top 3 artists na pangarap mo? Maybe Ken might not be too comfortable with, but because may blessing siya ni Pablo or ni Justin, cut. Ay, mawal. Cut. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Nung start pa lang ng tournament, very confident kami. Alam namin kaya namin manalo. Alam namin kaya namin mag-dominate. Kailangan lang namin mag-execute ng maayos. Ano bang pakiramdam na ma-represent o masuot ang Philippine jersey? Sobrang honor siya na dala-dala mo yung Pilipinas, suot-suot mo yung Pilipinas, lalaban ka sa ibang bansa, lalaban ka sa iba't ibang bansa, tapos dala-dala mo yung Pilipinas. Sobrang saya na sobrang gusto mong gawin lahat ng kaya mo para maiuwi mo sa Pilipinas yung panalo. Madami naman malalakas na Pinoy when it comes to NBA 2K as well. We just need
the spotlight. Kailangan lang namin ng opportunities. Hi, I'm Miguel. I'm Chris. And I'm Ian. We are Igilas Pilipinas. Panoorin ang aming exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Abangan this Saturday. Hi, this is Paolo Valenciano and you are watching Scene Zone. Confessions ng isang concert director. So yun, yung first concert ko was Jericho Rosario. May nasisirang ilaw, may nasisirang stage effects. Kumbaga ang nepo baby ng Super nepo baby. I'm trying to change the reputation. Yung sex bomb, even after 3 times namin pinakit, sabi ko, Ira, sure ka dito ha? Kasi parang end of my career to. concert set list. Sino yung top 3 artist na pangarap mo? Maybe Ken might not be too comfortable with, but because may blessing siya ni Pablo or ni Justin. Luto na po makalipas alas 11 ng umaga, but anyway, ang ating pong mga pasyente ngayong araw, sigapin po nating matulungan sa pamagitan po ng ating mga regular donor. Of course, Senator Lito Lapid. Ayan, Sen, 2,000 pesos po ito, bawat isa. At syempre sa ating pong tropang matulungin, Mayor Lacaydeo Macalma ang Manila Travelers Club. So marami pong salamat. Yan po ay mapupunta para po sa ating unang pasyente, si Kuya Christopher Javier, 46 years old, taga Calamba City, sa lalawigan po ng Laguna. Lumapit po para po sa kanyang mga gamot. But anyway, bukas bibigyan dan po natin ito. At ang 18 years old na si Ibrahim Jenani Saripa, taga Zamboanga, Sibugay. Nabulag po ito dahil sa sakit sa sa sakit. Katarata. Dalawang mata po niya may katarata ba? Ang bata pa na 18 years old. So sila po yung ating mga tutulungan na mga pasyente para ngayong araw na ito ng Huwebes. Wala na po tayong oras sa pamagitan po ng buong pwersa ng DCRH News Center at of course ng DCRH Operation Tulong. Maraming salamat, EP Wina Perlesoro. Pansamantala ako naman may binauhan para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babalik tayo mamaya alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour. Susunod na po ang inaabangan yung drama love story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Wow, ang saya. Isang barangay na labada? Puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart